It's easy to stand in the crowd, but it takes courage to stand alone. Yan ang sabi ni Mahatma Gandhi. Ang konsepto ng pag-iisa ay isa sa mga kakatakutan ng mga tao. Ang kriminal at masamang loob, patatalo. Ang ano pa mang malalim na problema, masosolusyonan. Pero, kailan ka pa nakakita ng pelikula kung saan nagtugumpay ang tao sa pagiging masaya mag-isa? Ang kwento ng The Lobster ay nakasentro kay David, isang lalaking nag-iisa pagtapos iwan ng kanyang asawa. Sa mundo ng The Lobster, ang mga nag-iisa ay nangangailangan na makahanap ng kasama sa loob ng 45 araw. Ang parusa sa mga taong di makakahanap ng kapartner sa 45 araw na iyon ay maging hayop sila ng kanilang pinili. Halimbawa nito ay ang kasama ni David sa umpisa, ang kanyang kuya, na naging aso pagtapos na hindi siya makahanap ng asawa. Si David naman ay desidido na maging lobster kung sakali siya ay di makahanap ng asawa. Dahil raw ang mga lobster ay nabubuhay hanggang 100, may dugong asul at hindi raw nalilipasan ng pagiging sexually active. Nang hindi sinuspoil ang pelikula, makikita natin ang mga karanasan at pumuhay ni David at mga kakakibat na karakter sa mundo na ito at ang mga matitindi na pananaw na meron ang mga tao. Ang kwento ng The Lobster ay nakasentro sa ideya ng dalawang kasukdulan na pananaw na walang palagitnaan. Bagamat ang storya ay isang dystopia, sa intensyon ng pelikula makikita mo na kahit na ganito kabigat at ganito kagulo ang mundo nila, intentional na laro nila ang konsepto ng hindi ganon kaseryoso. Ang paggamit ng The Lobster ng mga shots at ang particular na musika na gamit nila ay nagpaparating ng konsepto na lubos na nakatagdag sa mga elemento ng pelikula. Siyempre, kita sa pelikula ang mga magandang shots at sharp angles na nagpapahiwatig ng mga story notes. Ngunit para sa akin, ang juxtaposition o yung grabihan na palitan ng tono sa pelikula ang nagdadala ng di na-expect na komedya sa pelikula. Madami sa komedya ng pelikula ay visual o audible. Ang komedya ay hindi nanggagaling ng direkta sa mga biro at sinasabi ng mga karakter, kundi sa mga sitwasyon kung saan pinapakita nila ang absurd na pangyayari sa loob ng mundo ng pelikula. Ang aking paboritong halimbawa nito ay ang dubstep scene sa forest. Ang scene na ito ay hinint at sinabi na sa manonood sa isang mas maagang scene. Pero ang payoff niya at ang dating niya pagtapos itong biglang ipakita at pagkatapos ng mga naunang scene na may napakataas na tensyon, nangyayari ang komedya at tawa ng pelikula na ito sa mga malawak na shift na ito na gumagawa ng sitwasyon na hindi sineseryoso ang madilim na realidad ng mundo, ng pelikula at mga karakter na ito. Makikita natin sa pelikula ang iba't ibang simbolismo at sa mga banayad na paraan, simple nilang nabubuo ang kwento. Sa umpisa pa lang makikita natin ang pagtatag nila sa konsepto ng separasyon ng dalawang pananaw. Kahit sa mga simpleng paraan tulad ng size ng sapatos na walang half size at sa issue ng gender identity. Wala rin konsepto ng pagiging bisexual o pansexual sa kanilang mundo. Kung hindi ka tuwid na lalaki o babae, ikaw ay bakla or lesbian. Isang halimbawa rin ng simbolismo ng pelikula ay ang pagkakakilanlan ng mga tao. Bukod sa ating main character na si David, walang mga pangalan ang ating mga karakter at kung meron man, hindi ito sinabi at in-explore sa pelikula. Madalas ang mga tao ay literal na may isa lamang na pagkakakilanlan tulad na ng kanilang kapansanan, tulad ng pagkalumpo o hirap ng paningin. O kaya isang particular na interes, tulad ng biskwit. Ang ideya ng mga one-note na karakter sa pelikula
ay kadalasan isang halimbawa ng pagiging tamad ng isang autor sa kanyang storya. Ngunit, dito nakita natin na ito ay naging halimbawa kung gaano kasira at gaano kamali ang lipunan ng mga karakter, kung saan literal na wala silang kompleks na pagkatao at nakikilala lamang sila sa isang katangian nila. Makikita natin sa simbolismo ni David na hindi pasok sa anumang konsepto sa loob ng mundo nila. Nung siya ay nasa hotel, kung saan siya ay pilitang pinapahanap ng kasama, siya ay hirap makahanap at dahil sa hindi organic na pamaraan ng paghanap ng asawa, siya ay nahirapan at napilitang magkunyari para lang siya ay makasunod. Noong siya naman ay nakatakas at nanirahan kasama ang mga nag-iisa sa kagubatan, siya naman ay nakahanap ng kanyang kapares at ngayon siya ulit ay naiiba sa kanyang mga kapartner at hindi na naman nakaayon sa pamumuhay ng mga kasama niya. Ang buong pelikula ay isang pagtanaw sa konsepto ng pagsang-ayon sa mga patakaran at sistema ng ating mundo. Ito ay makikita di lamang sa konsepto ng mga relasyon, kundi sa iba't ibang parte ng ating pamumuhay bilang tao. Ang mundo natin ay may mga sistema at patakaran na nakalagay kahit di na sang-ayon sa lipunan natin ngayon. Dahil ito'y tradisyon at ganitong pamamalakad dati, kaya bakit kailangan baguhin? Makikita din natin na sa pagsang-ayon at pagsunod sa sistema na ito, di lang si David kundi kahit ang ibang karakter ay nagiging mapaglinlang at nagiging sinungaling din sa sarili nila para lang masabi na sila ay nabibilang sa mundo na ito. Sila ay nagsasakripisyo at nagkukunyari para lang masabi nila na sila ay nabibilang sa mundong ito. Ang The Lobster ay isang in-depth na pag-analisa sa konsepto ng pag-isa. Si Yorgos Lanthimos ay isang direktor na may partikular na estilo sa kanyang mga obra at ito ay kitang-kita sa kakaibang mga pamamaraan niya ng pagbuo ng story. Ito ay isang pelikula na maintindihan mo o hindi at kung hindi mo man maintindihan, ang comedic timing at ang dramatic na mga pangyayari ay tumatama pa rin ng lubos. Kakaiba ang storya, mga karakter at konsepto ng The Lobster. Pero ma-enjoy ito ng mga handang umintindi at explore ang mensahe ni Lanthimos sa isang kakaiba, ngunit nakakatuwang paraan.